And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Paano makamove on sa relasyong 10 years? Sabi nga nila, first love never dies. Siya ang first boyfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Reese. 28 years old, single hanggang ngayon. This is my secret file. Fourth year high school nang maging kami ni Ian. Siya ang boy best friend ko simula nung first year high school. Imagine, best friend mo tapos magiging boyfriend mo. Ang sarap sa pakiramdam na yung taong special sa'yo magiging karelasyon mo. Feb 25, 2009, JS prom namin nang maging official kami ni Ian. Iba si Ian kumpara sa ibang lalaki. Siya yung papangarapin mong makasama habang buhay. In short, ideal man ko siya. Mabait, simple, walang bisyo, at higit sa lahat, God-fearing. Active na active siya sa simbahan nila. Maraming natutuwa sa relasyon namin kasi umabot kami ng 1 taon na hindi man lang kaming nag-aaway. Both sides legal kami. Fast forward, same course kami ni Ian. Parehas kaming kumuha ng nursing. Pero hindi ko yun natapos kasi sakitin ako. Madalas akong mag-absent sa school. At ang worst ay nalaman kong may sakit pala ako sa puso. Kaya nagdesisyon ng mga magulang ko na patigilin na lang muna ako sa pag-aaral. Kasi tinapat na ako ng doktor. Hindi daw maganda ang sitwasyon ko. Nakagraduate si Ian ng nursing. Kahit na gaano pa siya ka-busy sa pagre-review niya, hindi niya pa rin ako nakakalimutang dalawin. Sinusurpresa niya ako every month para makapag-celebrate kami. Ilang taon na rin ang nakakaraan, mas tumatag ang relasyon naming dalawa. Mag-aaway pero hindi matatapos ang araw na hindi kami magkakaayos. Habang tumatagal, mas lalo kaming nai-in-love sa isa't isa. Then one time niloko siya ng tatay ko. "O Ian, tagal nyo na rin ni Risa. 7 years na kaya nung plano ninyo." Sumagot naman si Ian ng, "Konting ipon pa tay. Gusto namin ni Riz maging maayos ang lahat." Nag-work kasi si Ian bilang nurse sa Baguio. Every Friday, uuwi siya dito sa Tarlac at uuwi rin ng Sunday ng gabi para magkasama kaming dalawa. Feb 25, 2017, 8 years na kami. Nag-celebrate kami ng anniversary namin kasama ang barkada namin. At hindi ko pa alam, nakasabot niya pala ang mga tropa namin. Bilang isang babae, ito yata yung parteng pinapangarap ng lahat. He asked me, payag daw ba akong maging kabiyak niya? And I said yes. Ang sarap! Ang sarap sa pakiramdam. Yung para bang mapupunta ako sa taong habang tumatagal ay lalo ko pang minamahal. Plano naming pag-abot namin ng 10 years, doon kami magpapakasal. So, habang naghihintay para sa big day, I decided to work sa isang BPO. Para kahit papaano, ay may income rin ako na maishishare ko kung sakali. Si Ian naman, he decided to go in Australia para mag-work as nurse. Maganda raw kasi ang sahod doon. Kaya ayun, para na rin naman sa future namin, kahit takot ako kasi baka maraming pwedeng magbago or mawalan siya ng time sa akin o makahanap siya ng iba. Pero nagtiwala ako kasi sabi nga ng iba, tiwala ang kailangan naming dalawa. At yun na nga, naka1 taon na si Ian doon. At hindi niya naman ako binigo. Wala pa rin pinagbago ang relasyon namin. Kung ano siya noon nung nandito siya, ganun pa rin siya nung nasa malayo siya.
Umuwi si Ian noon, sakto, 9 years kami. Panay asar sa kanya ng mga pinsan niya na unahin na raw namin ang honeymoon bago ang kasal para hindi raw ako mainip. Baka kasi, ayun, mainip ako, baka alam nyo na. Pero syempre hindi ko naman gagawin yun, no? Joke lang. Tsaka, tinapat na kami ng doktor. Pwede naman ako magbuntis pero kailangan monthly ang check-up. Kahit mga parents namin, sinasabi na bigyan na namin sila ng apo. Pero iba si Ian ibang iba. Dahil nag-promise kami parehas na gagawin lang namin yung bagay na yun kapag kasal na kami. Siya yung klase ng lalaki na may paninindigan at hindi sisira sa tiwalang ipinagkatiwala sa kanya. Kaya nga natanong ko siya, Han, minsan ba hindi sumagi sa isip mo na ayain ako? Na alam mo na. He smiled at me and answered me, mahal kita, Han. Higit pa sa buhay ko. Gustuhin ko man pero mas masarap gawin yun pagkasal na tayo. I hugged him. Naiyak ako sa sinabi niya kasi wala nang lalaki ang katulad pa niya sa panahon ngayon. Sabi ko nga kay Lord, nasa tamang tao na ako. Siguro nga ang dami nang naiinggit sa relasyon namin. Sobrang swerte ko kay Ian. Ni minsan hindi niya ako binigyan ng sama ng loob. Sabi nga ng tropa namin, magpagupit na raw ako ng buhok kasi naaapakan na nila. Bago bumalik si Ian sa Australia, namanhika ng mga magulang niya sa amin. At nakapag-decide na Feb 25, 2019, sakto yun, 10 years namin, doon na kami magpapakasal. Excited ang lahat, all set na, kumbaga. Yung date na lang ang kulang. So bumalik na si Ian sa Australia para makapag-file ng leave para sa kasal namin. October 18, 2018, nakareceive ako ng tawag galing sa hospital kung saan siya nagtatrabaho. Nawalan daw ng malay si Ian. Sabi naman ni Ian sa akin nung nakausap ko siya, ano ka ba, Han? Okay lang ako. Sa puyat lang to, alam mo namang malakas ako, hindi ba? Lapit ka naman pa sa akin, Han. Dagdag niya pa. Ilang buwan pa, matitikman na rin kita. Sabay tawa siya. Lagi niyang iniinda sa akin yung sakit ng ulo niya. Sabi ko nga sa kanya magpahinga siya at huwag niyang abusuhin ang sarili niya. December 10, 2018. Sinundo namin siya sa airport. Pero laking gulat ko dahil ang laki-laki ng pinayat niya. Pero ganun pa rin naman siya kapogi. Pogi ng soon-to-be husband ko. Kaya lang, napansin namin ni mama niya na maputla siya. Kaya pagdating namin sa bahay nila, pinagpahinga ko muna siya. Lumipas ang ilang araw ng pagstay niya dito. Busy na rin kami sa pag-aayos ng mga gagawin para sa nalalapit naming kasal. Ikot ng ikot para matapos na ang lahat. December 25, sa kanila kami nag-celebrate ng Christmas. Pansin ko na may kakaiba sa kanya. Madalas niyang hawakan yung ulo niya. So I asked him, Han, okay ka lang ba? Bakit hawak mo na naman yung ulo mo? Sagot niya sa akin, ang init kasi dito sa Pilipinas, Han, naninibago ako. He kissed me on my forehead. I love you, misis ko. Sagot niya sa akin. At ang sagot ko naman sa kanya, I love you forever, mister ko. Sabi ni mama niya, magtabi na raw kami. Total, ilang buwan na lang, mag-aasawa na kami. Pumayag naman siya na doon kami matulog sa room niya. Nakayakap siya sa akin at panay sabi niya sa akin, mahal na mahal kita, Han. Natakot ako kung anong gawin niya pero wala. Hindi siya nag-attempt na gawin yun kasi gusto niya kapag mag-asawa na kami tsaka namin gagawin yung bagay na yun. Kinaumagahan, inasar kami ni mama niya. Tinanong kami kung magkakaapo na ba raw siya. Sabi ko naman, nako, mahina po ang anak mo. Tinulugan ako. Ayun, at sabay kaming nagtawanan. Ayun, ang sarap magkaroon ng partner na katulad niya.
January 1, 2019. Sa amin siya nag-celebrate ng New Year. Inaaya siya ng kuya ko at nila tatay na uminom. Tumitikim naman siya ng alak pero hindi yung manginginom talaga. Pinagbigyan niya. Pero ang inaasahan ng lahat dito ay dito na rin siya matutulog. Huwag na nga siyang umuwi sa kanila. Sa kwarto ko na rin matulog. Dagdag pa ni tatay. At ang sabi, gumawa na raw kami ng apo. Tawa lang kaming dalawa. Malapit na tayo, 1 buwan na lang. Mrs. Perez na rin siya, sabi ni Ian. At habang nakahiga kami sa kama ko, nakayakap ako sa kanya. He asked me, "Han, ilang anak gusto mo?" Sagot ko, 2 lang, Han. Babae at lalaki. At sumagot naman siya ng, "Ako rin, gusto ko, ganun din." 1 buwan na lang, mag-asawa na tayo at bubuo na tayo ng pamilya. Promise ko sa iyo, Han, mamahalin kita habang buhay. At sagot ko naman sa kanya, ako ang higit na swerte, Han. Dumating ka sa buhay ko. Ang dami nating pagsubok na pinagdaanan pero never kang sumuko. Yung pag-aalaga mo pa lang sa akin. Kapag nagkakaroon ako ng sumpong o pag sinusumpong ako ng sakit ko, malaking blessing na yun sa akin. Then he kissed me on my lips. At yun yung first time na kiss na ginawa niya sa akin dahil madalas sa forehead niya ako hinahalikan sa pising ko. Kinabukasan, kinuha namin yung mga invitation na pinagawa namin at nagsimula na kaming ipamigay ito sa mga ninang at ninong namin habang papalapit na ang aming kasal. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas madalas ko nang nakikita si Ian na hawak-hawak yung ulo niya. Nung araw na yun, mukhang napagod siya ng husto kaya kumuha ako ng tubig at pinainom sa kanya. Habang pinapainom ko siya, bigla na lang siyang kumilos na para bang hihiga sa hita ko. Ayun, at humiga nga siya. Tumingin siya sa akin at ang sabi niya, "Ang ganda mo talaga, misis ko. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Nag-iisa ka lang." Tumawa ako. Sabi ko, "Malamang, Han. First girlfriend mo ko eh." Then he kissed me again on my lips. Sabi ko sa kanya, "Tara na sa kwarto, gawa na tayo ng baby." At tumawa siya. "Humanda ka sa honeymoon natin." At ayun, tumawa lang kami parehas. And then eto na nga, 5 days before ang kasal namin. Nagsuka siya. Sobrang sakit daw ng ulo niya. Sabi namin magpa-check up siya. Ayaw niya, iinom na lang daw siya ng gamot. Nag-take siya ng gamot at nakatulog na siya. Feb 24, 2019, busy ang lahat. Sabi niya sa akin, wag raw akong magpagod. At mapapalaban ako bukas ng gabi, sabi niya. Baka raw sumpungin pa ako. Tumutulong akong mag-ayos sa reception kasama ng mga pinsan ko. Nabigla kong mapansin na nakaupo siya, malayo ang tingin. Nilapitan ko siya, sabay niyakap sa likod. Sabi ko, bakit malungkot ang mister ko? Pinalo niya ako sa ulo sabay sabing, "Sira, malungkot ka dyan. Hindi mo ba alam na ako ang pinakamasayang lalaki sa mga oras na to? Finally, after 10 years, magsasama na tayong dalawa, bubuo na tayo ng pamilya." Dahil nga sa pamahiin ng matatanda, sabi nila, dapat daw 7 PM hindi na kami magkitang dalawa. Tawa lang kami ng tawa. Bukas na yung kasal at bilang Kristiyano, wala nang pamahiin na yon, sabi namin, kaso hindi kami umubra. Kaya umuwi na rin si Ian sa kanila. At kami rin. Habang tinitingnan ko yung gown ko, biglang tumulo yung luha ko. Sabi ko, ikakasal na ako sa best friend ko. Nang biglang mag-ring yung phone ko. Sabi niya, "Asawa ko, mag-online ka, video call nga tayo. Miss kita eh." At habang magka-video call kami, pa-cute siya ng pa-cute. Nagtitake ng picture.
Sabi pa niya huling araw ng pagiging mag-boyfriend-girlfriend natin, ilang oras na lang mag-asawa na tayo. At panay sabi niya sa akin ng I love you, Han. Mahal na mahal kita. Then exactly 12 midnight nang matapos kaming mag-usap, binati niya ako ng happy 10th year. Han, mahal kita, sabi niya. Mas mahal naman kita, sabi ko sa kanya. O paano yan, tulog na tayo, sabi ko. May eye bags na ako, hindi na ako maganda niyan. Tapos tawa lang siya ng tawa. So nagising ako alas 6 ng umaga kasi maliligo pa ako. Darating na yung mag-aayos sa akin. Alas 10 ng umaga yung kasal namin. Nang meron akong ma-receive na chat ni Ian. Good morning asawa ko. Humanda ka na mamayang gabi. Sabay selfie ng damit niyang susuotin. Habang inaayusan ako, biglang bumagsak yung picture frame na nasa side ng bed ko. Nasigawan ko pa nga yung pinsan ko kasi hindi nag-iingat. Yun yung unang picture namin ni Ian nung maging kami. So habang nagbibihis ako, tumawag. May tumatawag. Si Mama Jane, yung mama ni Ian. Pagsagot ko, umiiyak si Mama. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Anak, si Ian. Basta iyak lang siya ng iyak. Pumasok yung kuya ko sa kwarto, sabi niya punta raw kami ng hospital. Sabi ko nag-aayos pa lang ako. Dapat alas 10 ng umaga nasa church na kami. Tapos niyakap ako bigla ng kuya ko. Biglang pumasok si nanay. Anak, tara. Sabi sa akin. So pumunta kami ng ospital. Nakita ko si Mama Jane. Gulong-gulo yung utak ko. Bakit sila umiyak? Sinong nandun? Anong nangyari? Sabi ko, alas 10 naman. Ano ba to? Sabi ko, baka inintay na ako ni Ian. Nang biglang lumabas yung doktor. Sorry, Mrs. Sabi niya kay Mama Jane. Ginawa na po namin lahat pero hindi na po namin nailigtas ang pasyente. Stage 4 na po ang cancer niya sa ulo. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa, para akong pinukpok ng malaking bato. Si Ian ba yun? Kachat ko pa lang yun kanina umaga. Ay, hindi si Ian yun. Hindi yun yung asawa ko. Nasa simbahan na siya, sabi ko. Hanggang sa nagising na lang ako, nakahiga na lang ako at may oxygen na nakakabit sa akin. Nawalan daw ako ng malay, sabi ni nanay. Sabi ko, nasan si Ian, nay? Alam na niya na nandito ako. Mag-aalala yun. Kasal namin Pero niyakap ako ng nanay ko. At sabi niya sa akin, anak, wala na si Ian. Patay na siya. Then pumasok si Mama Jane. Pwede na raw akong lumabas. Okay naman daw yung heartbeat ko, sabi ng doktor. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na yung taong mahal ko. At ayun, habang papalapit ako sa kabaong ni Ian, pakiramdam ko merong malamig na yumakap sa akin. At habang tinitingnan ko siya na nakahiga sa kabaong, sabi ko, kapogi-pogi naman ng asawa ko. Bangon ka na dyan, please. Sabi mo, hindi mo ko iiwan. Ang daya mo naman. Kung kailan ito na, tsaka mo ko iiwan. Mas pinili ni Ian na ilihim yung sakit niya. Nailibing na si Ian pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin tanggap na wala na yung taong mahal na mahal ko. Halos hindi ako maglabas ng kwarto ko hanggang sa nagkasakit ako.
Napanaginipan ko pa si Ian. Han, sorry na. Huwag ka na magalit, sabi niya sa akin. Mahal na mahal kita. Magpagaling ka. Magagalit na ako sa'yo pag pinabayaan mo yung sarili mo. At nagising ako sa panaginip kong yun. Akala ko totoo na. Gusto ko na siyang yakapin, halikan. Gusto ko nang sumama sa kanya. Tumutulo lang lagi yung luha ko kapag naaalala ko siya. Iniwan ako ng taong mahal na mahal ko. Ang best friend ko, ang nag-iisang honey ko. Wala na siya. Years pass, ang dami nag-attempt na manligaw pero ni isa sa kanila walang pinalad. Madalas nilang sabihin, buksan ko raw yung puso ko sa iba. Pero paano ko bubuksan yung puso ko? Hanggang ngayon si Ian pa rin yung mahal ko. Ganun na ba ako ka-unfair? At kinukulong ko pa rin yung sarili ko sa nakaraan? Napakahirap mawalan ng taong mahal na mahal mo. Hindi ko na kayang humanap pa ng katulad niya. 28 years old na ako pero single pa rin ako. Subukan ko raw buksan yung puso ko sa iba para makapag-move on na ako. Han, please bigyan mo naman ako ng sign. Paramdam ka naman, Han. Hanggang ngayon kasi ikaw pa rin ang nasa puso't isip ko. Mga katagang paulit-ulit kong sinasambit. Mahirap makapag-move on sa relasyong napaka-perpekto. Pero, Han, kung nakikinig ka man ngayon, alam kong hindi ka na nahihirapan dyan sa heaven kasama si Lord. Sorry, Han. Kung hanggang ngayon di pa rin ako nakaka-move on. Paano nga ba ako makaka-move on sa relasyong 10 taon? Muli, ako si Reese. At ito ang aking secret file. Please welcome ang aking crush. Ay, wow. From the Cool Pals, Roger Naldo! Ay, thank you. Roger! Hi, Rog. Ano masasabi mo sa intro ko? Gusto ko yung Anong favorite part? yung unfiltered na boses. Yan. Unfiltered na boses. Gusto ko kasi mag-filter ng boses pero wala palang ganun eh. AI. Mga ganun. Oo. Kala nila AI ka. No? Oo, minsan. Oo, Tumatawag minsan. ang tabinan ko. Nakakatawa kanina. So, behind the scenes, nung kadadating niya lang, excited na ako kakwentuhan ka. However, intentional yung pagtayo ko sa lamesa kasi gumugulong na yung convo natin dun eh. Sayang. So, gusto ko kapag nagkwentuhan tayo, unfiltered talaga kasama sa camera. Tapos, tinanong ko na rin po siya, kapatid, sabi kong ganun, baby. Ay, sabi ko. Okay, baby. Ano? Sabi ko, wala ba magagalit? Anong sagot mo? Wala kasi internet yung pamilya ko, sabi ko. Wala na internet. So, Sure ka ba? wala, Meron. pinutol ko eh. Hindi mo binabayaran. Hindi ko binayaran. So, ayun, wala, okay lang. Oo. Ang layo mo naman. Yan! Kunin yung kape mo para Ganito mag-cheers na tayo. yun. Kunin mo yung kape mo. Oo nga. Nag-aalala ako baka kasi matapon. Oo, pero thank you for saying yes. Hindi ka nagdalawang isip. Pagka-read mo nung chat ko sa Viber, sabi mo, yes, pupunta ako. Buti hindi ka masyadong Actually, hectic. tinanggihan ko si Kuya Kim para dito. Hindi, joke lang. Joke Hindi lang. nga. Hindi. Cheers. Oh, cheers tayo. Kinukwento mo sa kanina ko lang nalaman na employee ka pala. Oo. Na-discover ka dun sa The Cool Pals. Kwento. Dati kasi listener lang ako ng Cool Pal. So, may segment doon na parang mag-share ka ng kwento. Akala nila nakapilter yung boses ko. Kasi tumawag lang ako. Baya Zoom. So, wala akong Akala nila filtered yung boses ko. So, yun. So, Ano yung shinare mo? Kasi syempre humingi ka ng payo. yung meron kasi ako office mate dati na nilalandi yung boss namin. So, Hiningi mo ng payo yung ibang tao. Oo. Napaka-chismoso mo. Napaka-malicious. Tapos, walang ano sa akin eh. Walang masismis eh. So, sinisip ko yung iba. Diba? Nilalandi niya yung boss ko.
Hindi ko alam eh. Pero before pa naman nun, comedian na talaga ako. Stand-up comedian na talaga ako. Oo, saan? Sa Comedy Manila. Oo, nakikita ko. Stand-up na ako, ganyan-ganyan. Pero yun, doon ako nagsimula sa Kulpal. Tapos Yun, later on, parang pabalik-balik na ako, inirequest ako ng mga tao, ganyan. Oo nga. Sabi nila yung ngongo, ganyan. Sabi ko, gago kayo, hindi. may tanong ako, hindi ka na-offend? Hindi. Nung una. Hindi, parang kasi na-immune ko na eh. So, bata pa lang, parang gano'n. Ito may kwento ako. Go. Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Putang ina. Alam mo naman yung atay. Di ba, puta? Galing. Galing ka alala, puta. Pwede ba wag mo na dito? Yung ngongo tinatawag. Yung mga ngongo namin. Naalala ko Para yung... bang? Naalala ko yung sa Taguig yun. Lower Bikutan, Taguig. Tatlong magkakapatid ng ngongo. Mga putang ina nyo kung nasan man kayo. Pangalanan na daw yan. Nakalimutan ko na eh. Basta tawag ka sa lang. Ngongo 1, ngongo 2, ngongo 3. Pag kami tumitigaw ng ngongo, napapalingon kami 4 eh. Sino sa amin? Bigyan na natin ito. Nakalimutan ko eh. Basta tawag na namin, no? Aray mo. Bira mangyari yun na may 4 ng ngongo sa isang barangay. Hindi natin. Na-survey mo yung statistics. Usually pag tatlo, pinapatay na yung isa eh. Buti na lang na. Ayan. Tapos, nasanay ka na ng elementary. Oo, ang lala nun. Kasi ano ko eh. Mas public school ngongo ka ako. ba nun? Ay, sorry. Oo, mas ngongo ako nun. Ay, sorry. Ba't ba yung tanong ko? Mas Ano ba? sorry. Ano ba yung paano? Dati normal ka na pangungo ka na pangungo. Bobo ka din eh, no? Mas Init ka. ngongo ka. May init eh. Aray, ang init ka. May init Ang eh. sakit ng tiyan ko. No, pinakanakan normal eh, no? Anak, nasa mapapansin ng magulang, anak pa, pangungo ka ng pangungo. Kakasama mo ito mga ngungo eh. Minsan ka. Hindi. Ibig sabihin, mas malala yung pagka-AI ng boses na dati. Oo, dati. Talaga, naman. as in ngungo talaga. Oo naman. Oo, Na ano ko lang, tapos, parang, naiyak ako sa'yo. Oo, parang Alam mo, naaawa konting tao lang nakakapagpaiyak sa tawa. Ikaw na talaga ang the one. Kaso, married ka na eh. hindi nga nila alam na wala silang internet. Yung payag siya. Pero minsan ba parang pag-uwi mo naiyak ka? Nay. Ay, ako kasi nung ano. ano. May one time kasi, sobrang naiyak talaga ako pag uwi ko ng bahay. Kasi, nagtapat ako ng pag-ibig ko dun sa crush ko. Tapos sabi niya, ano, what? Sabi niya, what? Hindi niya naintindihan. Hindi niya kasi naintindihan. 5 minutes ako nagsasalita. What? Sabi Dapat niya, pala may what? presentation ako. Sabi niya, ko pa, nagsimulaan lahat. Nung nakita kita. Sabi niya, Ano kwento? Oo, tapos di naintindihan. Sabi niya, ano. Ayoko na. Tapos, siguro mas lumala yung, ngayon kasi tawag na bashing eh. Pero dati yung sa atin, pag in person, bullying. Ngayon bashing. Pero nung nag-social Dati media. wala naman yung parang ang tawag na nila, binibiro ka lang. Yung Parang gano'n. Oo. Oo, binibiro ka lang, masyado ka naman. Pero yung nung online, nababash ka, alam ko, kami na, ako Oo, nga normal na oo. tao, di ba? Oo. Parang abnormal ka. Hindi. Ibig Bumabanat sabihin, ka din, ah. mas malala yung naranasan mong bashing, di ba? Oo, nung nakaraan, may mga nasabi akong ano, Worth it pa ba na-misunderstand to? nila. Oo, yun. So, ayun. Naiyak ka? Oo, nung ano
Palipakal kita. Thank you. Ano ba, parang damog ni boting yun ah. O tapos? Tapos yun, naiyak ako. Sorry. Oo. So dumarating pa rin sa point na si Roger Naldo ay naaapektuhan. Oo naman. Katao din naman tayo eh. And hindi pa ako ganun kasanay sa sa showbiz. Oo. Totoo. So, dito po ay parang yun. Yun. Babulin ka ng babae, no? Hindi, tingin ko. Kasi ako, Meron naman. Namamagnet mo. Siguro ano na lang. Parang nung medyo nakikilala ka na. at saka kasi, alam mo kung bakit ang isa sa'yo na, nakakahatak, bukod sa sense of humor, yung self-confidence mo. Basta tandaan niyo yan sa mga listeners and viewers natin, hindi lang sense of humor ang attractive sa isang lalaki and sa isang tao. Ang self-confidence. Sabagay. Ang lakas ng self-confidence mo. Ito na, may sumulat sa'yo sa ating dalawa. Ay, sige. Pero dahil lagi naman ako dito, ikaw magpapayo. Sige. So tatanungin ka lang kita. Dear Tita Max Uy. and Roger, meron po akong live-in partner na provider at loyal. Pero, emotionally, parang roommates lang kami. Hindi po sweet, hindi marunong maglambing. Ako lagi ang clingy at nagyayaya. Pag nasa labas po kami, ayaw niya din ng PDA o yung clingy sa isa't isa. Kaya parang tropa lang kami pag magkasama kami sa labas. Tanong ko lang po, may iba kaya siya ganun sa akin na cold? Next, magiging malambing kaya siya in the near future? Kasi baka pag lagi siyang ganon, tas eto yung love language ko, baka manlamig ako sa kanya. And last, paano siya magiging sweet sa akin? Love, MM. May iba kaya siya cold sa Pili akin? ko wala naman eh. May mga lalaki talaga na gano'n na hindi hindi siya Clingy. clingy. Hindi siya. ganito. Akala ko yayakapin mo ko eh. Pwede Pero rin. pwede na. Ay. Sige, order pa tayo ng titig. Ano na order natin? gusto Yung ko ladies drink. Oo. Clingy ka ba? Oo. Na tao? Oo. So, napansin ko nga touchy ka, no? Mm. Oo, kasi madali sa'yo, wini-welcome mo yung energy ko. Kasi ako bilang tao, touchy din ako sa mga taong gusto ko. Sa mga taong feeling ko comfortable ako sa kanila. So, ikaw din, wini-welcome mo yung ganong energy. Oo. So, gusto mo na sa relationship, touchy, ganyan, holding hands, ganun. Gusto mo yun? Oo, lalo na paggabi, pag alam mo yun. Ngayon, inaano mo sa gabi? Hindi, I mean, wala namang internet sa Bicol. Oo, wala akong internet eh. Hindi nga. Hindi Clingy ka. Oo. So, Pero dumadating siguro yung point na parang, parang siyempre pag matagal na kayong mag-asawa, parang, parang hindi na kayo ganun ka-sweet, parang ganun. Yun yung gusto namin ibalik. Kaya na asawa ko. okay, gusto yung ibalik. So, dito, baliktad naman kayo. Pero, tingin mo, paano magiging sweet yung isang lalaki? Kasi, syempre, we wish pa rin siya nag-hope na magiging sweet yung kanyang partner. Paano kaya? Na, kapag hindi mo love language yun, napipilit mo kaya? But try mo pagdating niya, naka-two-piece ka lang, mga Okay, so nito? Oo, two-piece? Hindi, tingin ko kailangan yung pag-usapan na ito yung love language ko. Di ba? Kung kaya mo, So, kaya mo- pa rin, usap pa rin ang Usap pa rin, solusyon, no? oo. Kasi baka naman, kasi ganito, inisip ka na palagi ng mga, siguro na mga, lalo na mga misis, na pag uwi ng mister nila, kailangan sweet nila. Pero yung mga mister kasi may trabaho eh. Alam mo yung pagod ka na sa trabaho, nang babae ka. Hindi, joke lang. Nakarelate, Hindi. okay. Pag uwi mo ng Pagod ka, tapos pagod babae ka pa. Oo, hindi. Tapos di ka na nagiging clingy. Oo, hindi kasi minsan pagod ka sa trabaho, so wala ka ng energy. para Oo, maging totoo sweet. yun. Oo. Ako naman naiintindihan. Kung ganun ka, maiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi. Walang Hindi, okay lang. internet. Wala na internet. Hindi nila alam.
Oo. So, mapag-uusapan. Ano pa rin, no? Usap pa rin ng Oo solution. naman. Ito pa din. Importante yun. Importante. Ano pa love language ng isang Roger? Kasi si ate girl kanina, physical touch, tsaka words of affirmation. Mga words of affirmation ka ba? I love you ka ba? Oo, kaso hindi naintindihan na meaning ko eh. Pag sinasabi ko. Maano lang eh. Lumilipad lang sa ulo. Ano hindi eh. naintindihan? Bakit? Sabi mo nga. I love you. Ganun Oo, pa. Naintindihan naman. Baka kasi hindi hinihinaan mo lang. Siguro, parang minsan ginugulat ko. I love you. Parang Oo. hindi yan. Hindi pero feeling ko, ayun. Importante ba yun? Tingin mo. Importante siya na Bakit? laging sinasabi. Well, para ano, just to remind tayo at na yun yung ano natin, yun yung Nararamdaman. nararamdaman natin, di ba? Saka maganda rin baka paminsan-minsan ng ganun eh. Kahit message lang, di ba? Ganun, I love you. Ganun. Love you too. Wala tayo internet. Walang internet sa Bicol. Correct. So, words of affirmation, yes. Ano pang love language ng isang Roger? Giving. May hindi ako Talaga? magbigay. Yung pa naman hinahanap ko. Oo. Ay, nako. Manda ka sa mga cool pants. Manda ka talaga. Oo, talaga? Oo, So, giving and giver. receiving. O, giving lang. Giver ako. O, giver ka. Kahit walang bigay sa akin. Ako same kasi. Oo. Receiving and giving din ako. Mm-mm. So, may provider mindset ang isang Roger. Oo naman. Alam mo ba, malakas makahatak. Ano din yan? Attractive din yan sa isang lalaki. Oo. Ang dami ko na ang checklist na yun. Kaya nga appear. Appear. True. Yan. Oosh. Wala, hindi nila alam to. Oo, hindi nila napapanood. Okay. Anong payo mo kay MM? Sabi niya, paano siya magiging sweet? Bukod dun sa magsuot ng two-piece o bukod dun, Pag-usapan nila. ano sasabihin? Halimbawa, ikaw yung babae, o kakausapin mo ako kasi hindi ako clingy. Oo. Tayo Ikaw nga. yun. Nagsuot Baby. Ako, oo, nagsuot na ako ng two-piece. Hindi ka pa. Pinagluto na kita. Diba? Pinatulog ka na maaga yung mga bata. Kaso pagod na ako eh. Nakabuka ka na ako. Gago. Nakabigang ka. Ganito. Ayan, go. Oo. Pero yun, kausap talaga Usap, eh. no? Oo, Usap mag-asawa. Lalo pag mag-asawa, no? Dapat unfiltered na kayo. Hindi, ikaw ba, alam mo, passive-aggressive ka ba? Yung nagpaparinig lang o kaya silent treatment lang? Pag lalaki, hindi confrontational, alam ng mga lalaki yan. Minsan, Totoo ba? Parang minsan na natin, na miss out ng mga lalaki, yung mga social ko yun, di ba? Oo. Pero ikaw, nadidiscern mo, halimbawa, Minsan hindi. halimbawa ako, nagta-silent treatment ako, hindi mo alam kung ano yung mali mo. Ay, may gano'n na. Alam ko na may mali. So, pag gano'n ng silent treatment na. So, minsan kasi tatel yung mga tatel yung mga babae. So, minsan malalaman ko na, may mali pala ako ginawa. So, ganun. Pag nalaman mo, sinasabi mo ba na, hindi ka na uulitin? O bigla na lang kayo nagbabati? Tinatry ko na na ayusin, na hindi na ulitin. And then, siyempre, magbabati kayo. Tapos magte-text na kayo. Magte-text? Magte-text na kayo. Ayan. Tapos, So, Roger, meron tayong tough 5 questions na sasagutin mo. Sige. Unfiltered ka naman, kaya go. Oo. Ang dami natin pinag-usapan. Correct! Meron pa! Go! Sige. Number 1. Ano ang unang tinitingnan mo sa babae? Ano ko eh. Ba't ka naninig? As, puwet, Puwet puwet, ako. puwet. Oo. Ito yun. Yun. Gusto mag-explain? Ayaw ka lang mag-explain. Wala ka lang yan dun eh. Parang yan na yung pinaka-natural na. Oo, sagot mo. Sagutin. Okay, top 2. Top question number 2.
Nakipaglandian ka na ba sa iba habang in a relationship ka? Oo, di ba yung kanina? 10 to many yun. Oo. Well, binata pa naman ako. May ano Ganun. yun. O, di ba? May paliwanag. Paano pa kami ngayon magtitiwala sa lalaki? O, di ba? Well, kung ano, kung ako nga nagawa ko, paano pa nila? Anong damay? Hindi. Mga mabaero, Jen. Hindi, binago na ako ng panahon sa ni Lord. Wow, nandadamay ka pa talaga ng Lord. Hindi, naniniwala Bago naman ako. So, oo naniniwala naman. ako sa'yo. Nung bata pa ako nun. Ano payo mo sa mga, hindi pa graduate, na hindi pa binago ni Lord at saka ng Bago, panahon? oo, siguro din, may time for everything. There's a time for everything. Tsaka magastos pag maraming babae. Okay lang. Depende sa Kaya mo babae. i-maintain. Kaya mo i-maintain. Depende sa babae. Kaya mo mag-maintain madami. Kaya na, netong kaya na yata. Oo. May isa akong anak na hindi mag-aaral. Kaya na yan. Kaya na yun. So, at least honest, kaya na yata. Ibig sabihin, wala. Di ba? Depende sa Yung babae. dalawang anak ko, hindi mo na mag-aaral. Hindi mo na nila kakain. Hindi na mag-merienda siguro. Merienda lang naman. Sacrifice yung isang meal. Para sa rice. Aray ko. Yung papa mo, hindi naman nagpadala. Okay, next. Ayoko. Lights on or lights off? Light off. Oh. Bakit? Ay, tingin ko mas yun, na magiging intimate kayo, di ba? So nakita ko yung nakita ko yung reflection ko dati sa hotel. Natulisip ako. Nabuga ko ang kwento. Nakita ko yung reflection mo. Ay, nakita ko yung reflection ko sa hotel habang kumakan. Hindi maganda. Di ba? I mean, nakita ako, sabi ko pa, naisip ko pa, pinapayagan to ng mga babae. Huhubarin o huhahawiin? Mas gusto ko yung inuubad. Huhubad. Alam mo yun, parang sa mga sa mga jackpot segment, di ba? Oh, then explain. Di ba? Ah. Diba, alam mo yun, yung papakita na yung yung reveal na yung yung reveal na yung Yung nakuha mo? Yung premyo? Oo, yung premyo mo. Ah, Tapos unti-unti. nagtisigawan yung mga tao. Ang Laban! pinili! So, ko ba? Hindi Oo, lang maganda hinahawi. yun, oo. Oo. Hindi lang. Pero na-try mo na maghawi lang. Walang thrill eh. Mas gusto ko yung parang gano'n yung sa jackpot. Oo. Yung parang... Mabilis o dahan-dahan na Oo, hubad? dahan-dahan. Ah, dahan-dahan. Yung parang pan-jackpot nga, yung gano'n. Oo. Yung binabalik pa ulit. Ah! Maniwala na sa... Kung magra-roleplay tayo, anong gusto mong role mo? At role ko. Sige. Ikaw si Snow White. Pero imbes na si Prince Charming yung makatuloyan mo, yung Seven Dwarfs. Yung sa mga lalaki, alam ko na panood nyo to eh. Alala! Nariyaw ko, no? Snow White ako, ikaw yung isang Oo, dwarf. oo, isang dwarf. Oo, yun yung roleplay na gusto mo. Ako si Horny. Thank you, Roger! Thank you. Sobrang game. Dahil dyan, may regalo ako sa yung Tita Max Starter Pack. Uy. Okay, i-unbox mo. Ako, ano to? Condom, hindi. Meron ka na nun Uy, eh. Del Monte. Pineapple Ayan, juice. salamat. Na-try mo na yan? Pineapple. Oo. Tumatamis Effective. daw. Tumatamis. Effective daw. Hindi ko natikman na, pero... sabi lang nila. Sabi lang nila. Sabi ng partner mo, Oo, matamis daw. Meron pa yun kasama, meron pa girl. yun, oo. Oo. Meron pa wet wipes. Mm-mm. Siyempre, Yan, kailangan lagi pa muna. Spa muna sa
Meron pa yan. Ano pa ba to? Ayun, may snowbell. Siyempre, kailangan mo naman snowbell. Oo. Para saan yan naman? Sa bibig, para lumamig. Effective. Effective. Hindi ko effective. Masakit nga lang pag Na-try mo na yan lahat. Natry ko na. Thank you, Roger. Oo. Sobrang saya. Salamat. So, bitin. Ulitin natin to. Hindi nga. Oo. Totoo. O, paano ka namin may invite sa as guest, kung mag-speak, kung saan man, social media, go. Kailan ko lalabas? Pwede ba mag-promote? Oo naman. Kailan lalabas? 2027. Puja. Hindi. Malapit na. Malapit Go. na. O, One week ago. Ano yung kailan mo ipopromote? Meron akong, pero follow nyo lang ako sa Roger Naldo, social media ko. So, Roger Naldo. Ewan ko, basta. Nag-followan na kami eh. Pinalo mo na kita. Oo, pinalo na rin kita. Yun. Ali ka na. Ano yan? Wala, hindi nila alam yun sa Bicol. Palakpakan natin, Roger Salamat, Naldo. salamat. Thank you. Thank you. At sana makasama ka pa rin namin dito sa mga susunod na podcast namin. Salamat. Thank you. Kahit walang TF, thank you. Oo naman. Wala ba to? Akala kami. Ano ba yan? Hindi ko nasabi. Ano ba? Thank you, guys. Thank you. Palakpakan natin ulit, Roger Naldo. At salamat po sa lahat ng tumutok at tumapos ng ating episode na to. Thank you. Thank you. Love you so much. At ito pa rin po si Tanya Chinita sa hanggang sa mga susunod po na episode. At ito pa rin ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated PG? Hindi. Ano ba? Tita Max. Isa pa. Hindi ko alam. Hindi nyo ako Rated Tita Max. Isa Okay. pa. Ito po ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Thank you. Thank you. It's time for SPG. As in, super Tagner Secret File. Dahan-dahan lang, kuya. Virgin pa kasi ako. Hi, DJ Rocky. Pagkatapos ng halos isang taon mula noong mangyari ang experience ko, nag-decide akong isulat ang kwento ko at i-share ito sa iba. Sana ay mapakinabangan ninyo ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Aliana. 24 years old. At ito, ang aking SPG. As in, super Tagner Secret File. Minsan akong naging dancer sa isang club. Pinasok ko ang trabahong ito dahil sa kahirapan. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo at hindi rin ako pinanganak sa isang yayamaning pamilya. Kaya dumiskarte ako para mabuhay. Lahat na ng klase ng trabaho sinubukan ko. Pero ito, dito sa pagiging dancer, dito natanggal ang pagiging inosente ko sa mundo. Tandang-tanda ko pa ang mga ganap last year. Isang gabi, nag-perform kami ng mga kapwa ko dancer sa resto bar na pinagtatrabahuhan namin. Mga sexy dance ang isinasayaw namin. At ang highlight ng bawat sayaw namin ay ang akitin ang mga guest sa resto bar. Lalo na yung mga lalaki.
Kaya ganun ang ginawa ko. Nang akit ako ng isang lalaki, pumili ako ng gwapo na nasa isang table kasama ang mga tropa niya. Itago natin yung lalaki sa pangalang Philmar. Naalala ko yung mismong sayaw namin noon, DJ Rocky. Remix ng kantang Don't Funk With My Heart ng bandang Black Eyed Peas. Habang nasa gitna kami ng pagkendeng, lumapit ako sa table nila Philmar. At sa harap ni Philmar, pinerform ko yung sexy dance moves ko. Aba, sumayaw rin si Philmar at lumaban sa mga dance move ko. Maya-maya pa, napansin ko na sa aming dalawa na nakatingin ang halos lahat ng nasa loob ng resto bar. Kaya nagpasiklaban kami sa pagsayaw. Pagkatapos naming sumayaw, bumalik na ako sa backstage area. Pero hindi nagtagal, tinawag ako ng kasamahan ko. Gusto raw akong makilala noong lalaking kasayaw ko kanina, si Philmar. Kaya ayun, pinuntahan ko at nakipagkilala ako. Medyo nahihiya akong lumapit sa lalaki. Pinaupo niya ako noong makita niya akong nasa table na nila. At sabi niya, Nice meeting you. Miss, ako nga pala si Philmar. Ikaw, ano ang pangalan mo? sagot ko naman sa kanya. Nice meeting you, sir. Aliana naman po ang name ko. At sumagot siya sa akin. Meron na siya. Philmar na lang. At ang sagot ko naman sa kanya ay, Kuya na lang ho ang itatawag ko sa inyo. Mas matanda naman kayo sa akin. Pagkatapos ay, nagkakwentuhan kami saglit tungkol sa mga sarili namin. Pinagmasdan ko si Philmar habang kausap siya. Hindi ko maitatanggi na ang gwapo-gwapo niya. May malaking muscle, may tattoo, may hikaw, at kalbo. Type ko yung tulad niya, pero hindi ko lang pinahalata. Hanggang sa bigla niya akong tinanong. Aliana, may lakad ka ba mamaya? Sagot ko naman. Wala, kuya, bakit po? At sumagot din siya na, Gusto ko pa sanang makasama ka. Kahit mga 3 oras na. Hindi ka kasi maalis sa isip ko. Magaling kang sumayaw. Maganda ka. At mukha ka namang mabait. Baka naman pwede mo akong mapagbigyan. medyo nag-isip muna ako ng isasagot. Hanggang sa nasabi ko sa kanya na, sige kuya, 3 hours lang naman eh. Saan tayo pupunta? Then bigla siyang nagpaalam sa mga kasama niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at nagmamadali kaming umalis ng resto bar. Sinenyasan niya yung gwardya na isasama niya ako
At ngumiti lang sa akin ang guard namin sabay kindat. Parang alam niya ang gagawin sa akin ni Fillmore. Pagkalabas namin, sumakay ako sa motor niya at umalis kami agad. Tumungo kami sa isang pulang motel. Pumili si Fillmore ng kwarto, nagbayad sa front desk, kinuha ang susi at agad kaming pumasok sa kwarto namin. Umupo kami ni Fillmore at tinanong niya ako. Aliana, marunong ka bang sumubo? Sagot ko, depende kung ano ang isusubo, kuya. Bakit po? Kinuha niya ang wallet niya at kumuha siya ng malaking pera at iniabot sa akin. Sabi niya pagkatapos ay, Down payment ko yan sa'yo, Aliana. Paligayahan mo ko ngayong gabi. Pag magaling ka, dodoblin ko yan. Nabigla ako sa sinabi ni Fillmore. Pero kasi, naalala ko, ang dami kong utang na kailangang bayaran. Kaya hindi na rin ako tumanggi. Nagkunwari akong magaling sa kung anumang ipapagawa niya sa akin. Kung kaya't sumagot ako ng, Kuya, gusto kong lumigaya ka kaya sige. Ano bang mga gagawin ko? Anong ipapasubo mo sa akin? Binuksan niya ang zipper ng pantalon niya at ipinakita ang ipinasusubo niya sa akin. At ang sabi niya ay, Eto, Yes, DJ Rocky. Kailangan kong isubo ang kanyang malaking hotdog. Pinagmasdan ko ang hotdog niya at nakita ko ang daming nakatanim na kangkong sa tabi nito. Pero sabi ko, sige kuya, isusubo ko yan. At ginawa ko ang gusto niya. In and out na pagsubo. At sa bawat subo ay tila lumalaban ito at pumapalaga. Bawat kagat ko gumaganti siya ng tayo. Pagkatapos ng mga 10 minuto, ay, meron na lang biglang tumalsik na wow! Nalasahan ko pa. Pagkatapos noon ay ibinigay niya sa akin ang ikalawang utos niya. Sabi niya, magaling ka, Aliana. Ngayon, tumuwad ka naman. Sagot ko, Po, kuya? Tutuwad? Sagot niya, Oo, tutuwad. sa ibabaw ng kama tumuwad ako na parang aso. Kinagat ni Fillmore ang hita ko at hinila gamit ang bibig niya ang panty ko. At nang matanggal niya ito, naramdaman ko ang mahaba at matigas niyang hotdog na nag-field trip sa aking biyak na bato sa likuran. Sa bawat field trip niya ay napapasigaw ako ng mabilisan ng Isang salpak katumbas ng isang Aaminin kong masakit pero masarap kaya sabi ko kay Fillmore, dahan-dahan lang kuya. Virgin pa kasi ako. Pagkatapos niyang makaraos, ay umalis na ang kanyang hotdog sa aking biyak na bato. Humiga kami saglit at nagpahinga. Pero hindi pa pala tapos ang lahat, DJ Rocky. Matapos ang ilang minutong time out,
Binigay ni Fillmore ang ikatlong utos at ang sabi niya, Aliana, higa. Bumuka ka. Humiga ako, bumuka ka, at bumungad sa kanya ang aking finat. Dumura siya sa kanyang dalawang daliri at ginawang nilaga ang finat ko. Tsaka siya dumapa sa harap at tinikman ang bagong luto na nilagang maniko. Dinilaan niyang nilaga pataas pababa pagpasok palabas at naramdaman kong masarap na nagpaikot-ikot ang dila niya kaya napahiyaw na lang ako ng sobrang lakas na. Ha! At para sa huling utos, inilapit niya ang matipuno niyang dibdib sa mukha ko at nagsabi siya na, Nakikita mo ba yung mga pasas na yan? Dilaan mo yan. Habang nagbabakasyon ang ano ko sa ibaba mo. At doon ko na naramdaman ang hotdog na nakikipagbakbakan sa nilagang mani na niluto ko nung gabing yun. Panay rin ang halik at dila ko sa mga tinatawag niyang pasas. Sa bawat pagdila siya rin balik niya ng At sa huling pagkakataon ay nagsanib puwersa ang langit at lupa noong inaalay ni Fillmore ang huling sabaw sa aking nilaga. Lahat mahapdi pero lahat masarap. May mga nakita akong dugo sa bedsheet at doon ko na-realize na hindi na ako V as in virgin. Sa wakas, hindi na. Pagkatapos noon, nagbihis na kami at iniabot niya sa akin ang napagkasunduan namin. Mukhang nakontento naman siya sa akin. At sa huli, hinihingi niya ang number ko at nagkanya-kanya na kami. Makalipas ang 1 taon, tatay na siya ng panganay ko. Oo, DJ Rocky. Nagbunga ang unang beses naming magyugyugan sa pulang motel na yun. Buti na lamang ay hindi ako iniwan. Hindi ako iniwan sa ere nitong lalaking ito. Na ngayon ay mahal na mahal ko na. At mahal na mahal na rin ako. At marahil ay may nagtatanong sa akin o magtatanong sa akin kung pinagsisisihan ko ba ang mga nagawa ko noon. At ito ang sagot ko. Hindi. Hindi ako nagsisisi. Dahil pinanindigan ako ni Fillmore. Literal na tumindig siya para sa akin. Sana nga ay wag na siyang makahanap ng ibang titindigan pa bukod sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pag-ere ng aking kwento. Muli, ako si Aliana. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagner Secret Files. O, isang malakas na sigaw para sa mga taong hindi naman nakukontento at hindi rin siniseryoso.
Hindi, minsan talaga may mga ganyang pagkakataon na kaya dahil wala kang seryosong relasyon ay dahil sa maling tao ka napupunta. Di ba? Sugal ka lagi ng sugal sa maling tao, hindi ka pa natatrato ng tama, at ang masama dito, mahal, hindi ka natututo. Huy! Mahal. Kasama niyo na po ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. ako ngayong makakasama, makakakwentuhan at pwede na rin makakalambingan o di kaya ako na rin ang boyfriend mo. Oo, ako ang boyfriend mo for 3 hours. Ano yun? For 3 hours ako yun. Ano ba yun? Parang pinaparenta naman tong DJ na to. Hindi, biro lang, mahal. Ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagko-commute. Ikaw ay nakapila o di kaya nagdadrive ngayon sa kahabaan man yan ng EDSA Rojas Boulevard o dyan sa Arten na lagi na lang may traffic. Ano ba yun? Lagi kasi ako dyan dumadaan. Anyway, usapang love pa rin tayo kasi nga 'di ba, ito yung sinasabi natin na minsan sugal ka ng sugal pero dapat alam mo dapat yung tao ay worth it, 'di ba? Kumbaga kung gagastos at mamahalin mo na lang ng lubus-lubusan, doon ka na sa tamang tao to the point na alam mong masusuklian o di kaya mamahalin ka rin pabalik. Kaya dapat alam mong kumilatis ng worth it na tao, okay? Huwag ka mag-alala ngayong gabi, ako bahala dyan kasi sa Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo na si DJ Kim Chino. Aba, ibibigay ko ang 3 indikasyon na worth it sugalan ang tao. Minsan na akong sumugal sa maling tao, alam ko na to. Oo, kaya isi-share ko sa'yo para hindi ka na matulad kay Kim Chino na lagi na lang niloloko. Anyway, ito na mahal. Una, worth it sugalan ng taong marunong mag-communicate. Oh, basic na basic 'yan, 'di ba? Hindi ka na makikipaghulaan. Imagine mo sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng lalandiin mo, sa dami ng mamahalin mo, doon ka pa sa hindi marunong magsalita. 'Di ba? Kapag may problema, doon ka na sa nagbo-voice out, doon ka na sa makakausap mo, direkta, malinaw at marunong makinig. 'Di ba? Kung gusto mo ng successful relationship, doon ka sa taong magaling mag-communicate, marunong makipag-usap at gusto makipag-usap. Para kapag may problema, madaling solusyonan, hindi yung pakiramdaman. O aminin mo, may mga ganyan, 'di ba? May mga tao ring hindi confrontational to the point na kapag may problema, hindi ka lang papansinin or silent treatment. Naku, napipikon talaga ako. Ano maayos nyo kapag silent treatment lagi? Kapag kayong dalawa magjowa, wala. Mag-iwanan na lang kayo. Karamihan sa mga ganyan, karamihan sa mga relasyon na hindi nag-work out ay dahil hindi na pag-uusapan ng mga kakulangan, problema, pati na rin yung kabit. Diba? Doon ka na sa taong willing ayusin kesa iwan ka. Maraming ganyan yung mga relasyon na kapag nagkakalabuan, imbis na ayusin, gagawa pa lalo ng kasalanan to the point na titikim pa ng iba. Tapos ang sisi dun sa iniwan, dun sa niloko kasi raw hindi siya sapat. Ano ba yan? Ang dami na natin problema sa mundo, lalandi ka na lang, dun ka na sa pwedeng makausap at pwedeng pwedeng makasama mo pang habang buhay, 'di ba? Doon sa marunong mag-communicate, doon sa radio DJ na napapakinggan mo ngayon, magaling mag-communicate to, kaya jowain mo na. Akalain mo yun. Anyway, mahal. That's it for isa pa lang yan. Hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. Meron pa ako 2 bala dito. But for nabalik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang sa akin kasi seloso ako. Oo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido!
Magandang tanghali! Kumikinang ina! Happy araw ng kagitingan! Ano bang ibig sabihin ng araw ng kagitingan? Oh. Ito ba'y araw ng mga magigiting na mga misis? Mga magigiting na mga budget Ayan. officer? Mga manggagawa? Ayan, di Mga ba? drivers? Aha. Ayan. O basta lahat ng mga magigiting. Yan. Araw po ito ng kagitingan. Kung gusto nyo pa pong malaman ang more information kung bakit holiday po today, Aha. just, Google it. Kasi kami nga, yung ulam namin kanina limot na namin, paano pa po yung araw ng kagitingan? Sorry na po, ang tagal na po namin out of school. Alam mo nung isang araw, speaking out of school, grade 1 yung anak ko, di ba? So meron silang mastery test. So nakita ko na parang dun sa email na ang magiging topic for the exam is the parts of the plant. So, ang eksena ko is, parts of the plant. Madali lang ito. Root, stem, flower. Kasi grade 1 di ba? Nagulat ako, merong stomata. What is a stomata? At nagulat ako sa photosynthesis. Inaral ba natin yun ng grade 1? Parang hindi parang hindi pa pa naman natin masulat yung word na Kaya photosynthesis. nga Ang haba kaya nun. Ang haba ng photosynthesis. Isulat mo, hindi mo na maintindihan. Kaya nga. Iintindihin mo pa. Oo. Diba? Iba na. Masyadong advanced sila eh. Actually, meron nga akong napanood na snippet nga lang. Lagi ko lang nakakalimutan na pakinggan o panood din yung buong podcast. So, podcast siya ni Oprah Winfrey. Si Maring Oprah. Si Oprah. Si Oprah, di ba? Ay, nako. Apakahusay po niya na na kung hindi niyo po siya kilala, napakahusay na host, Aha. napakahusay na speaker. Yes. Yan, sa ibang bansa, si Oprah Winfrey. So, si Oprah Winfrey, meron siyang guest na ang expertise niya ay tungkol sa AI. Ito na naman yung AI. Sinabi niya na dadating daw ang panahon na lahat ng tao ay intelligent. Totoo Kasi inisip ko, paano hindi ka magiging intelligent kung yung information, Yes. nandyan lang sa harapan mo. Actually, na-advance eh. Di ba photosynthesis grade 1? Kasi ngayon, Stomata! Ano yung stomata, girl? kasi ngayon, kung Diba? hindi mo alam yung photosynthesis, pag ni-research mo, like for Nandyan na example, lahat. yung AI, tsaka very, talaga ako na-amaze ako. Halimbawa, may medyo sabog, sabog lagi naman tayo May sabog tayong idea. Uy, huwag ka mandadamay, ha? Ayaw nga pala, sabog din pala ako. Tapos, ipa-organize mo sa kanya. Kaya niyang gawin. Ang galing ng So kaya nga sabi, dadating talaga yung panahon na everyone will be so intelligent. Oo. And out from that organization na ginawa ni AI, di ba, meron ka ng idea, mas lalong nagiging matalino ka kasi lumiwanag lalo sa'yo eh. Correct, 'di ba? So ito na naman po tayo, siguro ilang araw na nating napag-uusapan yung AI kasi katulad na isang araw meron din tayong bisita na professor. Si Sir Earl, 'di ba? Oo. Sinabi niya din na ingat ka nga pala, magba-biking daw siya papunta ng Eastern Visayas, so 'di ba? Ay hindi biking, ride, motor yun. Oo. Chismis na bago. Ang hirap naman na i-bike na Eastern Visayas magbabike. Uy, pero may ibang mga nakakagawa yata. Meron. No? Hindi ko sure. But anyways, sabi niya, wala na. Yung parang AI, parte na kasi talaga siya. Tsaka math teacher siya. Math teacher na. Hindi na siya para kontrahin mo. Wala na dapat kumontra dyan. Correct. Kasi nandyan na yan Diba? So, nandyan na yan ang information na yan. Though, ito yung nakikita ko na na ayaw din siya laging gamitin ng mga kabataan ha. Ewan ko lang, ako kasi gamit siya sa akin kasi sabi nga, 'di ba? Hindi tayo papalitan ng AI. Correct. Pero papalitan tayo ng marunong gumamit ng AI. Tama. So hindi tayo papayag doon, 'di ba? So ayaw nating mapalitan. Kaya ginagamit ko din sometimes yung AI if needed. Ito ang na-realize ko, ewan ko baka yung mga anak ko lang to ha. Pag halimbawa, meron akong gustong ipa-layout or gusto ko may mabilisan, ang unang sinasabi ng anak ko, yung firstborn, si Princess, lagi yung sinasabi, Mom, please do not use AI. Ayaw niya. Ayaw niya talaga. Bakit daw? Hindi ko alam. Are you using AI for that? For example, kasi we're coming up with her book. So finally, magbubook na siya, di ba? Wow. So,
So sabi ko, nagmamadali kami kasi kailangan humabol ng birthday niya, yung launch ng book. So, ang una syempre, dapat may book cover. 'Di ba? So sabi ko sa kanya, patulong tayo kay AI. Pwede namang patulong lang tayo sa kanya, then tingnan natin kung ano yung produce niya. Ayaw niya. Sabi niya, I do not want an AI-generated book cover. Oy. Tapos, ganun ba? Sabi ko sa kanya. Bida-bida pa naman yung nanay sana. Ako nang bahala Ako nang sa bahala. Ako na. Kaya para nakalagay sa book, illustrated by. Mami Nicole Ayala. Chares. Hindi, ewan ko, ilang beses niya na akong sinabihan na do not use it. Ewan ko, baka anak ko lang or hindi ko sure. Tingin ko depende sa tao. Yung artistic niya ayaw niyang mahaluan ng AI. Sabi Gusto ko, niya 100% it's me. Siya. Ako Ayaw to. niya. Sabi ko pa nga sa kanya, so ang bawat page ba, gusto mo lagyan natin ng graphics? Kasi kayang gawin siya ng yung ng AI. Sabi niya, no, I want it to be plain and I want it by chapter. Kunyari, tungkol sa corruption, isang chapter. Tas walang plain lang. Sabi ko, hindi, ito mo. Sabi ko sa kanya. Gumawa ka ng sarili mo libro, ma'am. Kaya nga yung asawa ko, ang sabi sa akin nung isang araw, yung totoo, sino bang may gusto nito? Sabi Alam mo, makakagawa na kayo ng 2 libro. Yung libro ni Princess at yung process correct. kung paano ginawa yung libro. Parang behind the scene. Yun naman yung sa'yo. Yun yung akin. Yun yung gagawin kong content, 'di ba? Bago ma-produce yun. So, I guess iba-iba lang talaga siya. Ang weird, nawiweirdohan lang ako. Pero good thing din pa rin yun. Kaya nga, kahit na nagsispend siya ng so much on books, yung actual na pumupunta siya sa fully book, power books, bumibili siya ng libro. At ang libro ay hindi po mura. Sana magmura na po mga libro kasi pwede na po yung palitan ng AI. 'Di ba? Yung anak mo kasi may pagkalumang tao. Oo nga diba? Sa bagay, amoy luma kasi yung tatay niya. So, mana-mana lang din. Charot. Kaya, ina-encourage ko din siya. Kasi ayoko din naman na fully doon na tayo sa AI. Diba? Ano lang, let it be just an assistant. Ayan. Ako, nakikita ko talaga yung AI is yung pag-organize. Like kanina, di ba, nung sa araw naabutan mo kami na nag-usap ng pastor. Kasi nga sa church mission. So, inaayos ko yung itinerary. So, syempre, mga bullet-bullet lang. Tapos, in-encode ko kay AI, inayos niya. So, parang ang liwanag na ng mapa ko ngayon. Minsan may suggestions pa siya kung paano gagawin. So, napapadali nito ang buhay natin, 'di ba? Yun nga lang, babalik ako doon sa interview, yung podcast interview ni Oprah. So, sabi nga nung expert, dadating ang panahon na lahat ng tao intelligent. Bakit? Kasi nga andyan na yung information 'di ba? Advanced na talaga. At lahat halos ng trabaho parang sinasabi niya ay although overview lang naman yun na panood ko, na ang matitira talaga na yung medyo hindi ka matatakot na mawala ay yung mga skilled workers. Yung mga actual na, kunyari, yung gumagamit talaga ng kamay. Yan. 'Di ba? Yung mga nagmamanicure. Yan, taga-kudkud ng kasi sa ngayon wala pa ako nakikitang robot na taga-kudkud ng ingrown, ha. Ayan, yung taga-serve ng ng mga kape kasi 'di ba may mga robot ko minsan. Ako may nakita ko na nag-viral na robot na sumasayaw-sayaw pa siya. Inatabig niya yung mga yung mga baso. Hindi na siya mapigilan, sina-shutdown na siya. Sumasayaw pa rin. So in other words, hindi naman din talaga tayo mapapalitan din yan, 'di ba? Dumating lang talaga tayo sa intelligent na tayo. Yes, Grade 1 pa lang pinag-aaralan na ang photosynthesis, yan, 'di ba? Matalino na tayo, agad-agad meron na tayong format, 'di ba? Sa mga bagay-bagay. Pero wag nating kakalimutan na hindi tayo dapat maging dependent diyan at higit sa lahat, 'di ba? Use it to our advantage. Yung idea sa'yo pa rin. Sa'yo pa rin, kasi huwag kang tamarin. Ako po. Ang ganda nga ng pagka-describe ni Sir Art ng ang AI is yung assistant mo na hindi napapagod. Oo, Yan. correct. Oy, yun pa isa pa, ha. Diba? Dun sa mga shout out, dun sa mga kabisya nating tinatamad na sa work. Ayan. Oh, 'di ba? Ang AI hindi yan tinatamad. Correct. Oo. At any time of the day, hindi yan magreklamo. Pagtatrabahuin mo. Magtatrabaho yan. Nako, kapag ka ikaw tatamad-tamad, attitude,
na mga tipong, ay, wala na sa oras. Oo. Hindi na ako dapat i-text, i-message. Tama naman din yun. Pero kung lagi kang ganon, ako papalitan ka ng AI na hindi nagre-reklamo kahit anong oras mo siya gagamitin. 'Di ba? Ayun. Isang paalala, huwag ding umattitude problem. Kasi Correct. sa totoo lang, there are a lot of, kung tutusin, ang dami na pong mga trabaho na hindi na kailangan na aktual na tao. Oo. Yun talaga, malungkot man siyang isipin, totoo, na syempre iba pa rin kapag ka may person, pero kapag ka, pwede na kasi talagang palitan. Oh, mababait lang talaga kung minsan yung mga boss talaga mga natin. boss, yung mga kumpanya. Kaya Tsaka- nare-retain yung Correct. Yung job, Oo. job title, yung job position. Kasi syempre, iniisip niya may pamilya ka rin na pakakainin, di ba? Pero, ang nakakalurkay dyan is what if, di ba? Oo. What if maisip nila, ay, attitude naman kasi to, Correct. Chona? Oh, Ate Chona. Ate Chona naman, Ate Chona to lagi. Oo. Hindi ko naisipin yung pamilya nito, puro Ate Chona. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang ito yung katotohanan. At the end of it all, ilang beses ko na tong na-witness. Kahit gaano ka man kagaling, or kahit gaano man, matindi yung naiambag mo, eventually kung pwede kang palitan, papalitan Tama. ka. Yun yung masaklap na katotohanan. Pag nasagad na yung boss mo na Pag nasagad na din na parang sukdulan na. Pinagbibigyan ka, Oo. oo. Pwede kang palitan eh. Oo. Kasi at the end of the day, gusto nilang kumita kasi negosyo siya. Tama. 'Di ba? Oh. Mayos ka. Mayos ka. Araw ng kagitingan gayon, ayusin mo. Hindi namin alam kung ba't napunta na po dyan yung topic, pero umayos ka para Oo. maging magiting ka. O, kaya Yan. pinag-usapan po namin yun, ang AI nandyan yan, pero yung mga magigiting hindi pwedeng palitan Ay yan. naman! Di ba? And speaking of magiting apakagiting naman nung ginawa ni Titan Jello Ay, oo naman. na singer, songwriter Oo. ng kasama mo jingle ng Love Radio. Tama. Available na po for viewing. Pwede nyo po makita po ang music video sa aming Love Radio's YouTube channel. Love Radio Manila. I-search nyo lang po. Ayan. O siya, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang inamon ni Cole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in love ako sa pinsan ng girlfriend ko. Pagkakaalam ko. Siguro, dala na rin ang estado ng trabaho, na pandagat, kaya ang pinakamatagal ko ng nakarelasyon ay umabot ng lampas 1 taon. Kay Alicia, na pinakabata sa lahat. 10 years ang gap namin. Kaklase siya ng kapatid kong babae. At dahil sa mga group project nila sa bahay, kaya ako siya nakilala. Sa katutokso rin ng kapatid kong babae, na atat na uli akong magka-girlfriend nung time na yon. Naging mag-textmate kami ni Alicia. At sa palitan namin ng text, kami na pala. Napaka-sweet na girlfriend ni Alicia. From day 1 na naging kami, counted niya. Pati monthsary at first anniversary. Napaka-showy niya sa feelings niya para sa akin. At aaminin ko, hindi ako showy na boyfriend. Hindi ako sweet, hindi ako mayakap, hindi ako mahilig magsabi ng salitang I love you. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko naman sila minahal. Ako yun eh. Bukod doon, kapag nakapag-work ako, pinapangatawanan ko yung salitang trabaho. Kahit mahalaki yung agwat namin ni Alicia, that time, seryoso naman ako sa kanya. Gusto ko na ngang magpakilala sa mga magulang niya at magpakilala sana bilang kasintahan ni Alicia. Pero ayaw niya pa. Baka daw magalit sa kanya ang parents niya at hindi na siya patuloyin ng pag-aaral. So, sumunod na lang ako sa kanya. At isang araw, na-excite ako kasi ipapakilala daw niya ako sa kapinsan niyang babae. Sa kasin niya. Close daw sila no, hindi agad ako dinalaw ng antok. Laman si Bella ng isip ko. Kahit nung bumalik na ako sa trabaho sa barko, maalala ko lang siya, napapangiti na ako. Masaya talaga akong nakilala ko si Bella. Napabuntong hininga ako. Nakaramdam ako ng panghihinayang. Yung dream girl ko mukhang nakita ko na.
Pero may girlfriend na ako. At siya naman, si Bella, may boyfriend na. Mahal ko din naman si Alicia. Yun ang isinisiksik ko sa isipan ko. Mali na humanga ako sa pinsan niya. Isang araw, halos mapunit ang mukha ko sa sobrang kangingiti. Na yung puso ko parang umaapaw sa saya. May nag-text sa akin, si Bella. Sabi nito sa text, galit na galit daw si Alicia kasi hindi ko man lang daw naalala ang monthsary namin. Ay, bakit ko ba palaging nakakalimutan yun? Madalas na yun ang pinagmumulan ng tampo sa akin ni Alicia. Or kahit na yun, mga dalawa kong naunang girlfriend. Yun ang issue namin. Bakit ba kasi nauso yung text na yan? Yung monthsary na yan? Hindi ba sapat na alam niyong mahal niyo ang isa't isa? Sa madaling sabi, parang naging tulay namin si Bella. Siya yung palaging tumutulong sa akin para suyuin ang pinsan niya. Na-wish ko na sana naging katulad na lang ni Alicia si Bella na mahaba ang pasensya. Lihim ko silang naikukumpara. Hindi naman sila nalalayo sa sitwasyon ko. Si Bella, malayo din ang boyfriend nasa ibang bansa daw. Pero kahit minsan, never kong narinig sa kanya na ganito, ganyan ang boyfriend niya. Sobrang naiintindihan daw niya ang ginagawa ng boyfriend niya. At doon, sumobra pa ang paghako naman daw talagang mahal niya. Nakikipagbalikan siya pero ayaw ko na. Mabuti na rin yung nangyari na siya ang gumawa ng paraan para makawala sa relasyon namin. Aaminin ko, pabor sa akin yun kasi nakalaya na ako sa kanya. Oo, yun yung pakiramdam ko. Malaya na akong maramdaman ang lumalalim na nararamdaman ko para kay Bella. Sa breakup namin ni Alicia, mas naging malinaw sa akin kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman ko para sa pinsan niya. Nakumpirma ko na mahal ko si Bella. At hindi ko lang siya basta mahal. Mahal na mahal. Parang first time kong magmahal sa isang babae. At ang totoong pagmamahal na yon ay kay Bella ko palang nararamdaman. Pagmamahal na hindi ko alam kung saan ako dadalhin, kung matutumbasan ba yon. Ang lakas ng naging tama sa akin ni Bella. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Yung gusto kong hilahin yung mga araw para makabalik na kami ng Maynila para makita at makasama ko lang si Bella. Dumating pa sa puntong minsan ayaw ko na magtrabaho. Kaya nag-decide na lang ako na mag-resign. Parang mas nangarap ako ng mas magandang trabaho sa hinaharap. Yung kapag magkakapamilya ako, mabibigyan ko sila ng magandang buhay. At si Bella, siya ang nasa isip ko nun. May sapat naman na akong ipon, kaya malakas ang loob kong mag-resign sa trabaho. Nag-enroll ako sa TESDA ng isang vocational course at para palagian kong makita si Bella, masundo sa trabaho niya at mapuntahan siya sa bahay nila. At sa tuwing magkasama kami ni Bella, nakikita ko namang masaya siya. Ewan ko pero bakit malakas ang pakiramdam ko na may nararamdaman din siya para sa akin. Kailangang hulaan kung sino yung lalaking yun. Malamang si Joseph yun. Napaatras ako at napatingin ako sa sarili ko. Anong laban ko sa boyfriend niya? Sa itsura, hindi naman nalalayo. Pero sa katayuan ng buhay, doon ako talo. Kahit yata kumayod ako ng 10 beses sa isang araw, hindi ko matutumbasan yung yaman ng boyfriend niya. Ano bang panama ako? Sa tagal ng pagkakakilala namin ni Bella, wala sa kalahati ang pinagsamahan namin sa pinagsamahan nila. Wala akong nagawa kundi umuwi ng bahay. Hindi ko alam, sa banyo ako tumuloy. Pagsara ko ng pinto, sabay tulo ng mga luha ko. Lumuluha akong natatawa. Ano to? Para akong tanga. Para akong teenager na binasted. Umiiyak ako. Bakit ganun? Ngayon palang nasasaktan na ako. Ang sakit-sakit pala. Ang sakit-sakit magmahal. Nang mahal na ng iba. Ang sobrang nagpasakit pa ng puso ko nang pagbukas ko ng Facebook ko, nakita ko sa timeline ni Bella
na engaged na siya. Ang sakit. Hindi ko alam kung gaano kasakit, basta ang sakit. Kasabay ng celebration nila ang pagpro-propose ng boyfriend niya. So sweet, no? Hindi ako marunong uminom, pero nagpakalasing ako ng gabing yon. Baka sakaling mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Pero pagising ko kinabukasan, walang nagbago sa nararamdaman ko. Mahal ko pa rin si Bella. Inulugar ko kung saan ako dapat. Kahit may pagkakataong gusto ko siyang kasi bihis na naman si Bella. Sobrang ganda na naman niya. Sasabihan ko sanang ang ganda-ganda niya kaya lang naunahan niya ako. Sabi niya ang pogi ko daw. Sabi ko naman, pogi lang. Hanggang pogi lang. Yaman wala ako. At kahit anong trabaho ang gawin ko, hindi ko mapapantayan ang yaman ng boyfriend niya. Nagtaka siya sa mga binitiwan kong salita. Tinanong niya ako kung anong problema ko. Nang sandaling yon, hindi ko na napigilan pa. Sinabi ko sa kanya yung totoong nararamdaman ko para sa kanya. Sabi ko nga, maling aminin pero mas maling itago. Hindi natuloy ang pag-uusap namin yun ni Bella kasi nasa labas na yung sundo niya. Kinumpirma niya sa akin ang nakita ko sa Facebook niya. Tinaas niya ang kanyang kamay na may suot na singsing. Yung nakita ko sa FB, masakit na. Ano pa yung nakita ko ng personal? Parang sinampal ako ng mag-asawang sampal ng katotohanan na wala na, talo na ako, wala nang pag-asa to. Ang saklap naman. First time kong totoong magmahal pero eto, totoo rin akong nasasaktan. Pucha, sa sakit parang pinupunit yung puso ko. Kalalaki kong tao pero halos gabi-gabi akong umiiyak sa kwarto ko. Mababaliw ako sa kaiisip kung paano ko mapapatunayan kay Bella ang nararamdaman ko. Naisip ko rin na magmakaawa sa kanya na kung sana pwede ako na lang yung mahalin niya. Alam ko nararamdaman ko, iisang nararamdaman namin. Mahal niya rin ako. Tapos isang araw nagpakita sa akin si Alicia. Pinipilit niyang makipagbalikan sa akin. Pero mas pinili kong sabihin sa kanya na hindi ko siya labas sa trabaho niya. Hindi naman ako nabigo at nakita ko siya. Nakiusap ako kung pwede ba kaming makapag-usap. Nagpaunlak naman siya. Kumain muna kami, tsaka nagsimulang mag-usap. Tinanong ko siya kung kaya ba niya talagang magpakasal sa taong hindi niya mahal. Sa isinagot niya sa akin, nasiguro ko na hindi nga nito mahal si Joseph. Hindi man ito mahal si Joseph, pero andun pa rin yung paninindigan niya. At kagustuhan niya na ang huli pa rin niyang pipiliin ay si Joseph. Bilib ako sa paninindigan ni Bella. At inggit na inggit ako kay Joseph. Minsan, hindi pala sapat ang totoo mong nararamdaman sa gusto mong panindigan. At kahit ano yatang gawin ko, kasing tibay ng bato ang paninindigan ni Bella para kay Joseph. Hindi man niya tahas ang inamin by words na mahal niya ako. Pero alam ko mahal niya ako. Sobrang lambot lang ng pagmamahal niya para sa akin. Na hindi niya man lang mapanindigan. Sabi pa niya, hindi lang siya ang babaeng makikilala ko. Makakahanap din daw ako ng iba. Ng isang babaeng kaya akong panindigan at ipaglaban. At hindi daw siya yun. Kaya para saan pa ang ipaglalaban ko? Lalaban pa ba ako hanggang sa huli kahit alam ko na never naman akong mananalo? At kapag ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaban, baka tuluyang mawala sa akin si Bella. Kaya nakiusap ako sa kanya na kung hindi talaga kami pwedeng maging mag-lover, sana magpatuloy at walang magbago sa friendship namin. Kahit yun man lang wag niyang isuko. At hindi naman niya ipinagkait sa akin ang kahilingan ko na maging magkaibigan kami. Sa akin kahit isang araw lang, gusto ko siyang makasama kahit isang araw lang. Gusto ko kasing sa pag-alis ko, may mabaon akong masayang alaala na kasama siya. Alam ko rin na sa pag-alis ko, baka yun na yung huli na pwede ko siyang makasama ng malaya. Ang kaba sa dibdib ko na baka hindi pumayag si Bella. Napalitan nang bigla siyang pumayag.
Kinabukasan, sinundo niya ako. Baligtad. Ako dapat yung susundo sa kanya para sa lakad namin pero siya ang sumundo sa akin. Pagsakay ko sa kotse niya, napalingon ako sa likuran. May nakita ako doon na isang traveling bag na hindi ko alam kung anong laman. Hindi ko siya tinanong kung para saan yun. Dinamnam ko ang bawat minutong magkasama kami. Bago sumapit ng resort, alam kong may madadaanan kaming isang malaking simbahan. Pinakausapan ko siya na kung pwede dumaan muna kami doon. Papasok kami ng simbahan nang lakas loob kong hawakan ang kamay niya. First time kong hawakan yung kamay niya. Pero ito yung puso ko, umaapaw. Umaapaw sa sobrang saya. Hindi ko binitiwan yon hanggang sa marating namin ang altar. Sinadya ko siyang dalhin sa tapat ng altar para masabi ko sa kanya, maipadama ko sa kanya, maipangako ko sa kanya ang wagas sa pag-ibig ko na tanging para lang sa kanya. Sa harap ng altar, nangarap ako bilang groom niya at siya ang bride ko. Isinumpa ko sa kanya sa harap ng altar nang wala akong ibang babaeng iibigin ng wagas, kundi tanging siya lang, walang iba. Noong ipinangako ko yun sa kanya, noong isinumpa ko yun sa kanya, mula yun sa ang pinanghawakan ko ng buong maghapon na magkasama kami para hindi ako matukso na makagawa ng hindi dapat lalampas sa dapat. Kasi minsan na akong lumampas sa dapat na hindi dapat. Masayang masakit ang huling sandali namin ni Bella. Kung pwede lang na hindi matapos ang sandaling magkasama kami. Yung sana tumigil yung oras para manatili kaming magkasama. Pero yun ang realidad. Kinabukasan, araw ng flight, sobrang bigat ng kalooban kong umalis. Kung pwede lang, wag nang umalis, wag nang mag-ibang bansa. Kung pwede lang na dito na lang sa Pilipinas. Kaso hindi pwede. Kailangan ng mas magandang kinabukasan. Oo, nangangarap ako ng magandang kinabukasan. Sa magandang future na pwede kong maibigay kay Bella. Kasi ang totoo, kahit alam ko natalo ako sa pagitan namin ni Joseph, umaasam pa rin ako na baka sa bandang huli, mabago ang paninindigan ni Bella. Maling paasahin ang mismong sarili ko. Dala-dala ang pagpapaasang yon sa pag-alis ko. Hindi ko sinadyang ipaalam kay Bella ang pag-alis ko. Kaya ilang minuto bago ang flight ko, tsaka ako tumawag sa kanya. Doon lang ako nagpaalam. Nag-expect ako na pipigilan niya ako. Kaso hindi nangyari yun. Isang mabigat na salitang, "Bye, mag-ingat ka dyan." Yun lang ang narinig ko mula sa kanya. Habang papalipad ang sinasakyan kong eroplano, kasabay nun ang pagpatak ng mga luha ko. Mga luhang hindi ko alam kung paano mauubos. Sana habang lumuluha ako, wish ko na mabawasan kahit konti yung sakit na nararamdaman ko. Yung kalungkutang nararamdaman ko. Totoo palang sobrang lungkot sa ibang bansa. Ang hirap paglabanan ng kalungkutan. Pero sa tulong ng communication namin ni Bella, nagawa kong paglabanan ng lungkot. Totoong maraming tukso sa barko, pero alam kong hindi ako patutokso. Pinatatag ako ng sobrang pagmamahal ko kay Bella. Kahit never kong natumbasan or nasuklian, never natumbasan o nasuklian ni Bella yung pagmamahal na yon. Basta alam kong masaya na ako na mahal ko siya. Minsan nakigamit ako ng laptop sa katrabaho ko para makilogin ng Facebook. Mag 2 weeks na rin kaming walang communication kasi naisama ko sa washing machine ang cellphone ko nang minsan akong maglaba. Yun bang 1 hour na nagpaikot-ikot sa machine na hindi gumana. Hindi pa naman ako nakabili ng bago kasi matatagalan pa bago kami dumaong sa Norway. Kasi doon ang next destination namin. Nakaramdam na ako ng pagkamis kay Bella. Kaya nakigamit ako ng laptop sa katrabaho kong si Liza. Pag-login ko sa FB ko, pre-nap pictorial ni Bella ang tumambad sa paningin ko. Automatic na may pumatak na luha sa mga mata ko. Dapat expected ko na yun kasi ikakasal naman talaga siya. Hindi ko kasi nai-ready sa sarili ko ang posibilidad na tuloy na yun. Pinaasap ko pa kasi yung sarili ko na baka kami pa rin talaga ni Bella. Kasi ako naman talaga yung mahal niya, di ba?
mukhang tuloy na yung kasalan. Anong magagawa ko? Paano pa ako lalaban? Ang layo-layo ko. Alam kong kung nasa Pinas ako, may magagawa sana ako. Kaya ko sanang lumaban hanggang sa huli. Kaso milya-milya ang layo ko sa Pilipinas. Hindi ako basta makakababa ng barko sa trabaho ko. Naramdaman ko na lang na may tumabi na pala sa akin. Si Liza. Inakbayan niya ako at bahagyang pinisil ang balikat ko. Ang sakit, no? Yung wala tayong magawa para sa minamahal natin sa Pinas kasi nandito tayo. Iyak mo lang yan. Huwag kang maiya. Malungkot ka kasi nasasaktan ka. Hindi ka nag-iisa. Dadamayan kita. Day off namin noon ni Liza at nag-inuman kami. Sobrang lasing ko noon. At aaminin ko, may nangyari sa aming dalawa ni Liza ng gabing yun. Sa pagitan namin ni Liza, malinaw ang naging kasunduan namin na hanggang barko lang kami. Wala rin akong inilihim sa kanya. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa amin ni Bella. Siya sa part niya na ikwento rin niya na may naiwan siyang boyfriend sa Pinas. Pero hindi nakahintay ng pagbaba niya at nag-girlfriend ang iba. Nasasaktan lang ako sa tuwing mag-FB ako. Kaya itinigil ko na. Tuluyan nang naputol ang communication namin ni Bella. Hindi ko na siya minessage. Hindi dahil sa may Liza na akong nakilala, kundi paraan ko yon sa pagpapalaya ko sa sarili ko kay Bella. Naisip ko noon na alam ko kapag naikasal na siya kay Joseph, alam kong darating ang panahon na makakalimutan rin niya ako. Tuluyan nang hindi magiging malaya ang puso kong mahalin siya. Sa sobrang pagmamahal ko kay Bella, ang palayain siya sa puso ko ang tanging magagawa ko para suportahan siya sa desisyon niya. Ang huling check ko sa FB niya noong araw ng besperas ng kasal niya. Richard, buntis ako. Anong gagawin natin? Mapapatay ako ni Papa. Tarantang tanong sa akin ni Liza. Magkakaanak kami ni Liza. Magiging ama na ako. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Alam ko na nag-iingat naman kami. Gumagamit naman ako ng proteksyon sa tuwing may mangyayari sa amin. Kaya paanong nangyari? Ganun pa man, wala akong balak na takbuhan ang responsibilidad ko sa dinadala niya. Aktong sasabihin ko na sana na huwag siyang mag-alala at hindi ko naman siya tatakbuhan nang muling magsalita siya. May kailangan kang gawin, Richard. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko sa kanya. Kailangan mo akong pakasalan. Sabi ni Liza. Liza, hindi ko tatakbuhan ang magiging responsibilidad ko sa bata. Anak ko yan at magpapakaama ako. Pero alam mong, hindi kita pwedeng pakasalan. Bakit? Si Bella pa rin ba? Richard, kasal na si ibang lalaki yung babaeng mahal mo. Kaya bakit hindi mo ako pwedeng pakasalan? Tanong sa akin ni Liza. Gusto mong pakasalan kita kahit alam mong may mahal akong iba? Tanong ko sa kanya. Oo, kakayanin ko basta para sa magiging anak ko. Sa magiging anak natin. Yung pantasya mo kay Bella tapos na. Ayaw mo lang tapusin. Pwes tapusin mo na. Kasi ito yung realidad mo. Magkakaanak ka na, magiging ama ka na. Huwag mo naman sanang gawing bastardo ang anak mo. Dahil lang dyan sa pantasya mo. Yun lang. At tinalikuran na ako ni Liza. Ang unang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba talagang magpakasal at makisama sa babaeng ni minsan hindi naging laman ng puso ko? Nung sumampa ako sa harap ng altar kasama si Bella, hindi man maging kami, wala na akong bal nila ni Joseph. Kaya ko rin yun. Kakayanan ko rin. Nagpanggap ako masaya nung tinawagan ko siya para imbitahan sa kasal namin ni Liza. Sinagad ko pa ang pagpapanggap ko, nagkunwari akong masaya habang iniimbitahan si Bella sa kasal ko at nagawa ko pa siyang kuning ninang. Kaso, mukhang hindi naman masyadong naintindihan ang mga sinabi ko. Shopee yata ang dating ko sa kabilang linya. Araw ng kasal namin ni Liza, araw ng pagpapanggap ko. Sa mata ng lahat ang saya-saya ko pero deep inside ang lungkot-lungkot ko. Ang araw na yon, ang kasal namin, ang pagpasok ko sa buhay ng kalungkutan ko habang buhay. Sa bagay, hindi ako nag-iisa. Dalawa kami ni Bella. Yung ngiti sa mga labi ko,
kasiyahang nakikita ng mga tao sa akin, hindi yun para kay Liza. Noong araw ng kasal namin, si Bella ang nasa isip ko at hindi siya mawawala sa puso ko. Sa simula pa lang, alam na ni Liza kung sino talaga ang mahal ko. Wala akong anumang hinaing na narinig mula sa kanya. 5 buwan na ang tiyan niya nung pasakay na sana ako ulit ng barko. Kaso hindi ako natuloy. Nabangga ang sinasakyan niyang tricycle at nakunan siya. Namatay ang anak namin na hindi pa isinisilang. Alam kong masakit yung nangyari, pero alam kong mas masakit yun kay Liza. Pagkalabing ng anak namin, pagdating namin ng bahay, kinausap niya ako. Malaya ka na, Richard. Pinalalaya na kita. Wala nang dahilan para magsama pa tayo bilang mag-asawa. Maghiwalay na tayo. Wala ka nang dahilan para magstay sa akin. Ngayong wala na yung anak natin, pwede mo na akong iwan. Okay na. Pwede na, hindi na kita ako noon. Kaya siya naging makasarili at sinadya niyang magpabuntis. Para hindi na ako makawala pa sa kanya. Ang una kong ginawa nang malaman kung hindi natuloy ang pagpapakasal ni Bella, pumunta ako sa bahay nila. Pero iba na yung nakatira sa bahay. Bago na ang nangungupahan doon. Hindi ko na alam kung saan sila lumipat. Sunod kong pinantuhan si Alicia sa school. Nagkausap kami at dun ko nalaman ang totoo. Hindi nga daw sumipot si Joseph sa kasal nila. Bakit daw huli ko nang nalaman? Umaten pa nga daw si Bella sa kasal namin ni Liza. At huli na raw ako kasi nasa States na daw si Bella. Sumama na kay Joseph. Richard, para ano pa sa'yo ang katotohanan ng hindi natuloy ang kasal ni Ate Bella? Kasal ka na. May mababago ba? Anong balak mo? Anong balak mo sa pinsan ko kung sakali gawing kabet? Mahal mo pero hindi mo siya pinaglaban. Hindi mo siya pinanindigan. Minahal mo lang siya sa salita, hindi sa gawa. Kasi kung totoo yung sinasabi mong mahal na mahal mo si Ate Bella, pinaglaban mo sana siya. Kaso paano nga ba? Mukhang huli ka na. At wala ka ng karapatang gawin yun. Ang sakit-sakit marinig yun mula kay Alicia. Noong mga sandaling yun, parang walang direksyon ang buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang nawalan ako ng saysay na mabuhay. Narealize ko ang laki kong gago. Sabi ko nun kay Bella, duwag siya. Pero ang totoo, ako pala ang malaking duwag sa aming dalawa. Ano nga bang nagawa ko para patunayan sa kanya yung sinasabi kong pagmamahal? Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Kung sana naging tibay niya ako sa paninindigang hindi natibag ng panindigan niya si Joseph, sana naging ganun din yung paninindigan ko na siya yung gusto kong makasama. Sana hindi ako nakontento sa kung ano yung mga sinasabi niya sa akin. Sana ang ginagawa ko noon ay yung kaya kong maigaransya sa kanya na mas higit na kaya kong makapagbigay ng sobra sa kanya. Kaso naging marupok ako, naging mahina ako. Nagpadala ako sa lungkot sa malayong lugar. Sana hindi ko siya sinukuan. Noong hindi sinasadyang napakinggan ko at pagsasalaysay ni Bella sa kwento niya, yung sinabi niya na kung totoo ko ba siyang minahal. Totoo kong minahal si Bella at never kong pinagluroan yung feelings niya. Ang malaking pagkukulang ko lang ay hindi ko nagawang maipaglaban at manindigan sa nararamdaman ko. Hindi ako naniniwalang baka sadyang ito ang kapalaran ko. Kapalaran natin. Na hindi talaga kami magkakatuluyan. Naniniwala akong tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. At ako ang gumawa ng kapalaran nating dalawa na hindi magkatuluyan. Punong-puno ako ng panghihinayang, pagsisisi hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. At hanggang ngayon, maliman na mahalin ka pa. Pero ito na lang yung bumubuhay sa akin. Hindi man kita napanindigan at naipaglaban, tutuparin ko pa rin sa iyo yung ipinangako ko sa iyo sa altar. Na hanggang sa kahuli-hulihan ng aking hininga, wala akong ibang iibigin ng tapat at wagas kundi ikaw lang. Wala akong balak na mag-move on at wala akong balak na kalimutan ka. Kasi sa ginagawa kong ito, dito ako totoong masaya. Ang mahalin ka sa malayo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, masaya akong malaman na masaya ka na sa piling ni Joseph.
Bella, you deserve to be happy. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Chard. At ito ang aking secret file.